Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso. Ayan, alas 9:30 na. Alay, Biyaheng Kapitolyo na! Parang ang taas naman ng Oo tono nga, ko. hindi ko nga agad masabay yung agad partner. Pero dapat, energy Oo. talaga. Ayan, magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Araw na naman nga po ng Miyerkules. Ngayon po ay ika-24 ng Setyembre 2025. Yan. Merry Christmas na po! Uy! Yan, 92 days na lang at Pasko na! Biruin mo yun? Ayan na. Bless po, Ninang Auntie May. Ayan. Ayan. At syempre, tama ba ang aking sasabihin? Welcome back! Yan, Oo, welcome yes, back yes. sa ating mga mag-aaral. Yan. Dahil after 4 days ng medyo mahaba-habang bakasyon ay nakabalik na ulit tayo sa ating paaralan yan. At syempre ito nga ay dulot ng ating dumaang bagyong Nando. Yan. 4 days vacation din yon kasama Haba, no? Ayan, at syempre, sana naman yung 4 na araw na yon ay iginugol din ng mga bata sa pagbabasa. Hindi Yes, lang sa oo. puro gadgets. Yan. Sana'y nakapahinga din sila ng maayos at syempre safe ang ating mga estudyante. Yan. Kaya papasada na naman po tayo muli ngayong huling Miyerkules para sa buwan ng Setyembre. Akalain mo yun, huli na agad. Parang kailan lang ay unang araw ng Miyerkules. Ang bilis. Ang bilis, sobra. Ayan. Yan, para po sa masasayang kwentuhan, bahaginan gayon din po ang mga napapanahong paksa at mga pagbabalita. Siyempre, kasama po ang inyong Wednesday Tandem. Ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes, gayon din ang ating sama-samang pagbiyahe tungo sa mga nag-uumapaw na impormasyon at balita mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ina na may talino at puso para sa lalawigan ng Batangas. Ayan, at sa panibagong yugto nga po ng ating pagpasada, tayo muna po ay manalangin upang humingi ng gabay at patnubay na ihahatid po sa atin ang ating talented employee, our very own Avon Lu Kagimbal. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo.
Amen, amen. Kasamang Amen. Abonlon, kasamang Ornald. Salamat sa napakagandang awit, papuri. Yan. Ayan, kaya naman po kapit lang at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa bawat serbisyong hatid ng ating pamahalaan at ina ng lalawigan, asahan po ang mas pinatatag na mga proyekto para sa Governor's Trust na health, education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at ang social service and security. Aha, ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Tara sa One Batangas. Kaya naman kapit laang ho at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa atin pong pag-arangkada ngayong araw ng Miyerkules ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo, gayon din syempre ang mga programa at aktibidad na ating nakalap nitong nagdaang linggo. Ayan, but wait, there's more kasamang Ornal. Uy! Dahil hindi rin naman mawawala sa ating pagpasada ang mga dagdag kaalaman na ating ibabahagi sa ating mga masusugid na tagapakinig. Of course! Yan. Kaya pahahapiawan na agad natin yan. Dahil ang ating pagbabahagi ng mga nakalap nating dagdag kaalaman, kahapon po, yan, araw na Martes. Yes, Tuesday. Ay ating inoobserbahan ang Go With Your Gut Day. Aha. Ayan. Kung ano-ano nga gaho ito, atin pong antabayanan maya-maya po lamang. Of course, hindi rin naman po mawawala ang ating mga pampublikong anunsyo na dapat ninyong malaman at ang lahat po lang iyan ay abangan po natin maya-maya lamang. Yan, kaya naman po sa ngalan ng ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Batangas Provincial Information Office. Naririto na po muli ang inyong Wednesday Tandem. Muli sa ngalan po ni Sir Vincent Altar, ito ho si Ornald Tabares Jr. At ako naman po si Cheryl May Makuha Halili. Dito lamang po sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Kaya naman sakay na po at samahan kaming muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, ornikayan at pagbabalita. Alay din nila ang huiyan sa programa ng bawat Batanggenyo. Di nila ang ho sa ating pagbiyahe kung saan May talino at puso. tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon May talino at puso. para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Dahil walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito po ang nag-iisa at opisyal na programang panradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Parini na at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan. Walang palakpakan today. Oo nga. Ayun, si Direk na Oo nga. pumalakpak. Thank you, Direk. Yan. Pero syempre, naririto na tayo sa bahagi ng ating programa, ang ating batian portion. Uy. Ayan. Kaya naman, pasadahan na natin ang lahat ng nakatutok sa atin at nakasubaybay ngayon sa ating pagbiyahe. Of course, muli maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Siyempre sa ating mga kababayang nasa kani-kanilang mga sasakyan, mapapribado man po ito o pampubliko man. At yung mga nasa kani-kanilang mga tahanan, dahil tayo po ay sabayang napapakinggan sa himpilang lakas ng katotohanan. 95.9 FM Radyo Totoo. At syempre, tayo po ngayong mga oras na ito ay streaming live sa ating official Facebook page na Batangas PIO. At ito nga, nangunguna na dito sa ating 330 live viewers ngayong umaga. Dami. Si Sir Gerard Season. Ayan, good morning naman sa iyo. AKA Julia Barreto. Yan. Ayan, at syempre pagbati daw ng blessed Wednesday morning everyone. God bless and keep safe ho. Sabi naman ni Tita Neneth Ona. Ayan, maraming salamat po. At syempre, Ayan. nandito rin, sino ba yun? Yan, nandyan din. Bumabati ng gandang morning sa lahat. Si Tito Aha. Roger Aguirre. Good morning, Tito. Si Ma'am Rowena Basahon, bumabati din ng good morning sa Biyaheng Kapitolyo. Yan, good morning po ma'am. Nandyan din si Sir Owen, Tita Ella Cayabat, Tita Shirley Balmes, Johnson Silva Olimba, si Glimpse. Yan. Uy. Si Cashel Kakaantos na bumabati ng good morning po. Pabati po ng belated happy birthday kay Tita Richelle
Magistrado. Yan. Happy birthday po. Ayan, at nandito rin si Mama Jenny Asilo Aguilera. Ninang Jen, bless po. Ayan. Yan. Welcome back po. Ayan. Oo. Good morning, Ma'am Jen. Siyempre, nandiyan din ang ating kasamang Vincent Roy de Chavez, Uy, Batanggenyo yes. graphic artist. Yan. Kasing ganda yung dalawa, sabi ni Ma'am Jen. Ito naman si No. Ma'am Jen, oh. Pwede na tayo sa Coffee Mocha. Yan, good morning po and ingat-ingat. Happy Wednesday morning po. At ito, partner, may nagpapabate ng happy birthday kay Mikaela Dilay, aka Miss Shaira Latag ng PTO. Happy birthday po. Ayun. Yan. Happy birthday po, Ma'am. Ayan, at syempre, baka tayo ay may mga baong anunsyo dahil special ngayong araw ng Wednesday. Oo, syempre hindi mawawala ang mga anunsyo natin. Dahil ang ating announcement ay power interruption uli. Inakupaw! Ayun. Power interruption po mula sa Meralco at Batilec. Yan, makakaranas po ng power interruption mamayang gabi po mula alas 11 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw. Ang portion po ng National Road, kabilang po ang Laika Management Corporation sa Barangay Kumintang, Ilaya, Batangas City. Ang dahilan po ng power interruption ay ang pag-upgrade ng facilities ng National Road ng Barangay Kumintang, Ilaya, Batangas City. Yan, mula naman po sa Batilec 2, Area 1, makakaranas po ng power interruption bukas. Araw po yan ng Webes, September 25, 2025. Ang munisipalidad po ng San Jose, partikular na po ang Kalye 11 ng Lumil. Magsisimula po iyan ng alas 8 ng umaga at tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay sa kadahilan ng magsasagawa po sila ng road clearing and resagging of secondary line. Sa araw naman po ng Biyernes, September 26, 2025, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon, makakaranas din po ng pagkawala ng kuryente ang munisipalidad uli ng San Jose. Uy! Partikular na po ang Canal, Maralit hanggang Judge Pasha at ang Bigain First. Ito naman po ay sa kadahilanan na magsasagawa sila ng road clearing and upgrading of secondary line. At sa darating pong Sabado, September 27, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay makakaranas po ng power interruption ang munisipalidad uli ng San Jose. Partikular na po ang Camarin at Lalayat. Ito po ay sa kadahilanang magsasagawa uli sila ng road clearing operations. Ang pagsasagawa po ng mga scheduled power interruption ay para sa mas maayos at magandang daloy ng serbisyo ng kuryente. Ipinaabot po ng Meralco at Batilec ang kanila pong paghingi ng paumanhin at pangunawa. Maraming salamat po. Kahit walang kuryente ngayong araw ay hindi rin naman magiging mabanas dahil Oo. malamig ang panahon. Yun nga lamang, syempre nandyan yung threat ng mosquito bites, kaya yung mga repellent at saka mga kita nyong naiimpok na tubig na magiging stagnant water na maaaring pamahayan o pangitlogan ng mga lamok ay dapat scrape off na natin. Oo, lalo't ngayon ay tag-ulan. Yes, oo. Yan, ingatan po natin. Tayo po ay mag-ikot sa ating bahay, sa paligid, lalo sa ating mga bakuran. Baka meron ditong mga naiipunan na ng tubig Yes. na hindi natin namamalayan na siyang pwede magdulot sa atin ng sakit. Yan. Ano po, ingat-ingat po lalo na sa ating mga bata. Ano po, ganun din po sa mga paaralan. Yan, kailangan nating suriin ang ating mga paligid. Hanggat maaari po, iwasan yung mga may pinag-iimbakan ng tubig. Kung mag-iimbak po tayo ng tubig, siguraduhin po natin ito ay may taklob para hindi maitlugan ng mga lamok. At syempre bukod diyan, pinag-iingat din natin ng iba yung pag-iingat. Oo, yung ating mga motorista sa kalsada, madulas ang kalsada sa mga oras na ito. Ayan. Oo, parang nasugatan ako kanina. Kita pruweba. Ingat po, ayan. Ayan, at kasamang Arnold, konting patalastas din lamang. Kasi hindi pa din nawawala ang mga scammers sa panahon ngayon. Totoo. Isingit ko na lang din dahil munti ka na. Aha. Munti Ano ba ka nangyari? Dahil
actually yung aming barkada ay nagplaplano ng Christmas party. Yeah. So, ang sabi namin, labas naman tayo, resort, ganyan. Naghanap kami ng resort, nakita namin yung page, madami namang naka-follow, madami namang reviews, Okay. ganyan. Daming videos. So, chinat namin yung page. Actually, chinat ko yung page. And then, sumagot naman agad siya, may conversation na kami. And then, sabi ko nga, kung pwede, pencil booking. Sabi niya, ang pencil booking daw ay till today, morning lang. Sila tatanggap ng pencil booking. So, parang medyo napaisip na ako, bakit ganon? Teka lang, bilis, sandali. oo. Bakit ang pencil booking ay ganon lang kabilis? So, hanggang sa umabot na kailangan na daw namin mag-down at full payment. Ay! Yes. At hindi biro ang halaga na hinihingi doon sa aming dapat reservation pa lang kasi matagal pa, December pa. Pero ang gusto nila is full payment na agad. So, nag-search pa kami, chinek namin, upon checking, page nga siya ng scammer. Ayun. Muntika na kami kasi nakapagbigay na sila ng, kumbaga magbabayad na Bayad na ang hinihingi nila So, konting-konti na lang at makakabayad kami. At siguro magpa-party kami sa bahay na lang. Oo nga. Mabuti na check nyo din agad. At syempre, ayun nga yung mga... tayo. Lalo't ngayon papalapit na uli ang Christmas season. Madaming magsasamantala din ang... Talagang madami na uli. Hindi namin akalain na yung palang page na yon ay hindi yung totoong page ng resort na yon. Kasi kuhang-kuha niya. As in, kopyang-kopya niya yung sa legit na page. Lahat ng post, lahat ng new post ng page ay nakukuha nila. Kaya talagang maigi, lalo na't pagka may ganyan na mababahidan ito ng financial transaction, monetary transaction, maigi talaga na mag-double check, triple check, Oo, tanggalin nila ha. Parang nag-offer pa sila ng, sabi nila, free breakfast and dinner na po pag full payment. Ay, bibigay ka talaga dyan pag may pa-breakfast. So, syempre kami, less na dun sa dadalhin naming mga pagkain. So, free dinner, free breakfast. So, why not, diba? So, kakagat na dapat kami doon. Samantalang yung barkada namin, nagplano din kami kang mag-Christmas party sa tabing ilog. Kaya nga ganito na lang. Kaya wala kami expenses. Kaya ganito na lang ang naging plano. Sa bahay na lang talaga. Oo. Mag-shower na lang. Mas practical pa. Correct. Ayan. Dumako na po tayo. Speaking po ng pagbati sa ina po ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po. At syempre, good morning rin po sa lahat ng bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan. Sa pangunguna po iyan ni Vice Governor Hermelando Inco Dodo Mandanas, 10 ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Magandang umaga po. And partner, speaking of pagbati na rin naman, pasingit naman ako ng isa. Syempre ang ating Tita Ellen Azul, magandang umaga po. And of course, ang aking mapagmahal na mga kapitbahay, sina Tita Minerva Bicol na nakikinig daw ngayong oras na ito. Good morning po. At syempre sa pamilya ni na Kuya Val dyan sa San Pascual, magandang umaga po. Ayan, good morning po sa inyo. Babati na din ako. Oo naman. Ingat po sa aking mga in-laws na papunta ngayon patungo ngayong Mindoro. Ingat po kayo. Safe seas. Yan, opo. Kailangan lang natin sigurong umuwi ng maaga para hindi tayo maabutan ng malakas na alon kung sakali. Lalo't may mga pag-ulan-ulan pa. Ayan. Yan, may bumabati din mula kay Jaina Jade Aguilera, Balitaan. Yan, Anong good sabi morning niya? mga Neng. Good morning, Neng. Good morning po. Ingat ikaw dyan sa Canada. Ayan, at wala pong maglilipat ng himpilan dahil sa amin pong pagbabalik ay ating pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran po ng ating Kapitolyo. Gayon din po ang mga programa at aktibidad na ating nakalap nitong mga nagdaang linggo. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako.
Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Talino at puso. Yan ang oras po, 9:59 na ng umaga. Ting, ting, ting. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo sa pangunguna nga po ng Provincial Health Office na pinamumunuan po ni Dr. Gerald G. Alday, OIC ng PHO, katuwang po ang Integrated Midwives Association of the Philippines o IMAP. Matagumpay po na isinagawa ang second scientific conference noon pong Biyernes, September 19, 2025 sa Provincial Auditorium Capitol Site, Batangas City. Sa temang Strengthening the Role of Midwives in the Time of Crisis. Layunin po ng pagtitipon na higit pang palakasin ang gampanin ng mga midwife lalo na sa panahon ng mga hamon at krisis sa kalusugan. Dinaluhan po ito ng mga midwife mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Batangas at tinalakay po sa komperensya ang mahalagang paksa na pinangunahan po ng mga piling tagapagsalita. Dr. Raul Quillamor, Postpartum and Family Planning,
Miss Patricia Gomez, strengthening the optimal protection to newborn and beyond. Dr. Brisbel Bea Sarabia, innovative approach for improving maternal and newborn care. Si Ma'am Annalisa Abrenica, universal health care, essential role of midwife in primary health care. Si Miss Helen Grace Mauhay, maternal, infant, young child nutrition. Miss Jocelyn Capuno, updates on the importance of staying updated on immunization, protecting your health and community. Malaking bahagi po ng tagumpay ng komperensya ang patuloy na pakikiisa at suporta ng mga katuwang na ahensya at mga sponsor na naging posible po ang kaganapang ito. Lubos po ang pasasalamat ng PHO at IMAP Batangas sa kanilang walang sawang suporta para sa kapakanan po ng mga ina, sanggol at komunidad. Sa pagtatapos po ng komperensiya, muling pinagtibay po ang diwa ng pagkakaisa at dedikasyon ng mga midwife na sila'y tunay na haligi ng serbisyong pangkalusugan, handang tumugon sa tawag ng panahon para sa mas malusog na Batangas, tungo sa isang matatag na Batangas. Ayan, napakaganda naman nun at sana dito sa ating lalawigan, mas dumami pa yung ating mga kababayang mga midwife. Ano? Oo naman. At alam mo, napakalaking tulong ng mga midwives natin. Kasi, 'di ba, if in case wala ang mga ating mga doktor, sila lagi ang sumasalo. At syempre in times of emergency, yung mga health center sa barangay na may kapasidad naman to deliver newborn, basta may midwife doon sa barangay, ang bilis, ang dali ng serbisyo. At katulong natin sila when it comes to immunization. Yes, oo. Napakalaking tulong nila sa atin. Yan. Ayan, at sana ay marami pang pumasok ng midwife at di ba license din ito? Yes. May mga lisensya din ang ating mga midwife. Ayun, samantala matagumpay namang naisagawa noong September 17 to 19 ang Soto Grande Hotel sa Bawan ang kauna-unahang mental health and psychosocial support training sa lalawigan ng Batangas sa pangunguna po iyan ng Provincial Health Office na pinamumunuan ng ating napakahusay na OIC si Dr. Gerald Alday, katuwang ang Department of Health 4A Calabarzon. At dinaluhan nga po ito ng 56 na health workers mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng probinsya at kinilala bilang Batch Gold. Ayan. Layunin po ng naturang pagsasanay na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng ating mga health workers sa pagbibigay ng agarang tugon sa mga nangangailangang o pangangailangang pangkaisipan at psychosocial ng mga mamamayan, lalo na po sa panahon ng sakuna, kalamidad at iba pang krisis. Naging tagapamuno ng pagsasanay sina Ginoong Hill A. Burog, ang Nurse 5 natin. Siyempre kasama sina Ginang Rosana B. Macaraig, sina Ginoong Alvin Emmanuel Yuriate, sina Ginoong Angelo Jolly Perico, si Sir Jolly, ayan. Si Ginang Joan Christine Parco ng Batangas Pidoho at kinatawan naman po ng ating DOH 4A, si Binibining Caterina B. Mendoza, ang ating Health Program Officer 2. Ang makabuluhang gawain po ay lubos ding sinuportahan ni Governor Vilma Santos Recto bilang bahagi ng kanyang advokasya na paigtingin ang mga programang pangkalusugan para sa ating mga Batanggenyo. Ayon naman po kay Dr. Alday, ang pagsasanay ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas matibay at mas sistematikong pagtugon ng ating probinsya sa usaping pangkalusugan. Sa pamamagitan po ng MHPSS training, napapalakas natin ang kakayahan ng ating mga health workers na tugunan hindi lamang ang pisikal, kundi pati ang mental at emosyonal na kalagayan ng ating mga kababayan. Dagdag pa po ng PHO, ang pagsasanay na ito ay malinaw na pagsuporta ng tanggapan at ng DOH sa pagsasakatuparan ng Universal Healthcare Law na layong maghatid ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa ating lahat. Ang programang ito naman ay patunay na pagpapatupad ng ating matatag na kalusugan at katuparan ng pangarap na magkaroon ng isang matatag at ligtas na Batangas. Yan, at para naman po sa ating matatag na oportunidad, nito pong nagdaang araw ng Biyernes, nasa mahigit 1,000
na PORFIS o Pantawid Pamilyang Pilipino Program members ang mga naghahanap ng trabaho. Ang nagtungo po sa isinagawang serbisyo fair noon pong September 19 at ang ating pong naging tema ay trabaho at oportunidad tungo sa tagumpay ng pamilyang PORFIS. Ang naturang aktibidad po na ginanap sa Dream Zone Capitol Compound sa lungsod po ng Batangas ay kinatatampukan ng mahigit 14 na mga rehistrado at lehitimong local employers o mga katuwang na kumpanya ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pagbibigay po ng trabaho sa mga mamamayang Batanggenyo. Ang mga aplikante po na agarang natanggap o napabilang sa hired on the spot ay inaasahang mabibigyan ng Pre-Employment Assistance Fund. Naisakatuparan po ang nasabing job fair sa pangunguna po ng Department of Social Welfare and Development, Calabarzon at Department of Labor and Employment, Batangas. Sa pakikipag-ugnayan po nito sa Batangas Provincial Public Employment Service Office o PESO, na nasa ilalim po ng pangangasiwa ng tanggapan ng Provincial Assistance for Community, Public Employment and Youth and Sports Development Office at Provincial Social Welfare and Development Office. Yan nga partner, no? Nito ngang nagdaang araw ng Biyernes, napakadami nating mga kababayan ang nagtungo dito na kumbaga ay sila ay matatag na PORFIS. Yes, oo. Sila yung mga nakasama natin dito sa bakuran ng Kapitolyo. Yun nga, kung ating matatandaan sa nung araw ng Huwebes, naging guest natin dito sa programa natin ng Thursday episode po, Thursday nating Biyaheng Kapitolyo. Ang isa po sa kinatawan ng DSWD 4A. Yes, oo. At sana madami doon sa mga 4Ps natin, mga kababayan na nagtungo mismo dito, ang na-hard on the spot. Kasi parang pag sila ay napasama doon sa HATS o yung hard on the spot, ay parang meron din sila matatanggap na pre-employment na assistance. Yes. Diba? Kaya napakaganda at napakalaking tulong yun ito. Ay kung hindi ako nagkakamali, para sa kanilang mga gagastusing medical at iba pa. Yan. Ayun, yung mga prerequisite. Ika nga. Ayan. Samantala po ay bilang bahagi pa rin ng ating pagdiriwang ng 125th anniversary ng Civil Service, matagumpay pong naisagawa ng pamahalaang bayan ng Rosario, Batangas ang isang serbisyo caravan na naglalayong maghatid ng iba't ibang libreng serbisyo para po sa mga kawani ng pamahalaan at mamamayan ng nasabing bayan. Tampok sa aktibidad ang medical at dental mission na pinangunahan ng Provincial Dentist at Medical Team ng Provincial Health Office sa pupumuno pa rin po ni Dr. Gerald Alday, ang ating OIC ng Provincial Health Office. Samantala nagkaloob ang team ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan at sa pamamagitan nga po ng ating serbisyo caravan na ipadama ng pamahalaan ng Rosario ang tunay na malasakit at dekalidad na serbisyo para sa mga kababayan natin sa naturang bayang nabanggit natin. Kasabay po ng pagdiriwang ng ating 125th anniversary ng Philippine Civil Service. At ito bang si Direk Gian ay isa sa mga taga-Rosaryong nakakuha ng mga services na ating nabanggit? Siguro yung mga kapitbahay doon. Kabarangay ni Direk Gian. Feeling ko sa isang araw magdadala ng sinok money si Direk Gian. Sinok money na Rosario. Baka naman Direk. Ayan. At bida din po ang ating lalawigan para sa matatag na veterinary services. Dahil sa pangunguna po ng Provincial Veterinary Office Batangas, katuwang po ang Philippine Carabao Center o PCC, National Dairy Authority o NDA, Bureau of Animal Industry o BAI at Department of Agriculture RAIC, matagumpay po na isinagawa ang taunang pagpupulong ng mga artificial insemination o AI technicians sa tanggapan po ng panlalawigang veterinaryo. Yan po ay kahapon. Kahapon ito. Kahapon. Layunin po ng pagtitipon na pag-usapan ang mga kinakaharap na hamon sa pagpapatupad po ng programa at maglatag ng mga estratehiya
upang higit pang mapabuti ang serbisyong naiihatid ng ating mga magsasaka. Partikular po sa aspeto ng pagpapabuti ng mga lahi at genetic potential ng mga baka at kalabaw sa lalawigan. Kasabay po nito, tinalakay rin po ang mga layunin at plano para sa mas pinatibay na koordinasyon at mas epektibong implementasyon ng programa. Nangako naman po ang mga katuwang na ahensya ng kanilang patuloy na suporta at pakikipagtulungan upang matiyak na mas mapapalakas ang sektor ng paghahayupan sa probinsya ng Batangas at masusuportahan ang mga magsasaka tungo sa mas maunlad at produktibong agrikultura. Ayan, at bukod po diyan, matatandaan rin po na nitong nagdaang araw ay atin pong isinagawa ang pamamahagi naman ng honorarium at mga AIG sa unang distrito ng lalawigan ng Batangas. Dito nga po ay muling ipinagpatuloy at personal na nagpaabot ng pasasalamat si Governor Vilma Santos Recto sa mga sectoral leaders at barangay functionaries ng unang distrito ng Batangas sa isinagawang pamamahagi ng honorarium noong araw ng Miyerkules, September 19, 2025 na ginanap po sa bayan ng Tuwi, lalawigan ng Batangas. Nasa 3,670 mga volunteers ang nabigyan ng tulong pinansyal mula po sa hanay ng senior citizens, persons with disabilities, child development workers, parent leaders, barangay nutrition scholars, barangay health workers, barangay tanod, kasama na po ang mga nakatanggap ng ating PSI o Provincial Service Incentive para naman po sa ating mga retiradong barangay functionaries. Samantala, 547 naman ng mga Batanggenyo mula sa iba't ibang bayan ng unang distrito ang ating napagkalooban ng financial assistance sa ilalim po ng Aid to Individuals in Crisis Situation o yung ating AICS. At ang pagkakuloob naman po ng mga nasabing suporta ay pinangunahan ng mga tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office, ang ating PACPACE-2 sa pamumuno ni Ma'am Vinda. Ayan, good morning po. Gayon din ang ating Office of the Provincial Governor, ang ating Provincial Public Order and Safety Department, at ang ating Provincial Health Office. Katuwang din po natin, of course, ang ating Provincial Treasurer's Office. Ayan, kabilang rin po sa mga aktibidad ni Governor Vilma Santos Recto noon pong araw ng Biyernes ay ang kanyang personal na pagbisita sa Batangas Provincial Medical Center, Tuwi Hospital, bilang bahagi po ng kanyang patuloy na pagbibigay suporta sa pangangalaga ng kalusugan ng mga Batanggenyo. Ang nasabing hospital po ay ganap na ngayong lisensyado at opisyal nang nagsisimula ng operasyon nito upang magbigay ng serbisyo medikal sa mga mamamayan ng Tuwi at karatig na bayan. Patuloy po ang suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa mga proyektong pangkalusugan sa ilalim po ng HEARTS program ni Governor Santos Recto na tunay po na kapakipakinabang sa bawat Batanggenyo. Ayan, talaga namang dito sa dakilang lalawigan ng Batangas, talagang ay sadya, napakaganda, napakahusay ng ating healthcare system. Siyempre sa tulong na rin iyan ng ating executive order mula kay Governor Vilma Santos Recto, ang ating matatag na kalusugan. Napakagandang mga programa at mga proyekto para sa mga Batanggenyo sa lalawigan ng Batangas. Ay sadya. Ay sadya. Ayan, samantala eto, bagaman araw ng Sabado ay talaga namang puspusan pa rin ang paglilingkod ng may talino at puso ng pamahalang panlalawigan sa ating buong probinsya. Alain, narinig nyo yung ating simultaneous cleanup drive ng pamahalaang panlalawigan. Ito po ay bilang bahagi ng ating obserbasyon sa 40th International Coastal Cleanup noong araw ng Sabado, September 20, 2025. Nagsagawa ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas katuwang ang DILG Batangas Cluster 3 at iba pang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng VSR o Vigilant, Safe and Disaster Resilient Communities Simultaneous Cleanup Drive ng sa ganap po na alas 5 ng umaga. Nagsilbing showcase site po ang ating Barangay Banyadero sa lungsod ng Tanawan, Batangas, kung saan personal na nagtungo at nakiisa si Governor Vilma Santos Recto. Isinagawa rin ang sabayang paglilinis sa coastal areas, rivers, waterways, tributaries at inland areas sa halos 32 barangays ng ikatlo at ika-6 na distrito ng ating lalawigan. At kabilang nga po sa mga bayan at lungsod na ito ay ang Tanawad City, Lipa City, Santo Tomas City, Bayan ng Agoncillo, Alitagtag, Balete,
Cuenca, Laurel, Malvar, at ang, kung hindi ako nagkakamali, kasama rin dito ang Talisay. Ayan. At napakaganda nga kasi sabay-sabay ito talaga. Pagsapit pa lang ng alas 5 ng umaga, ito, yun nga sa atin sa Banyadero, sa Tanawan, pinangunahan agad ito ni Governor V at kasama dito at present yung ating mga lokal na mga mayors at syempre yung ating mga department heads. At ito pala, kasama rin ang bayan ng Malvar, Mataas na Kahoy, ang San Nicolas at syempre ang Santa Teresita. Yan, samantala noong araw ng Lunes, ito naman ang naging matatag na pagkilos ng lalawigan para sa matatag at ligtas na Batangas. Kung maalala mo nga, noong Lunes ay nagkaroon tayo ng matatag na pagbabantay. Pagbabantay, yes. Oo, dito sa ating bagyong Nando na dumaan. Talaga namang nanguna pa rin ang ating gobernadora sa pagbabantay diyan sa bagyong Nando at ang pagpupulong ay ginawa diyan sa ating PDRRMO. Siyempre, ang ating Governor Vilma Santos Recto ang tumatayo bilang chairperson ng ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Oo. Ayan. At nung araw nga ng Lunes, kahit sabihin natin hindi totaling tumama sa atin, ay handang-handa ang lalawigan ng Batangas. Yes, oo. Oo. At ika nga ay lagi tayong handa, sabi nga ng ating gobernadora, ay sadyang hindi nating pababayaan ang ating mga kababayan. At tayo ay laging VSR, yes, Vigilant, Safe and Resilient. Ayan, Batangas, all here, so near. Upang lalo pong mapalakas ang turismo sa lalawigan ng Batangas, inilunsad po ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO sa inisyatibo po ni Governor Vilma Santos Recto ang new tourism brand and campaign na Batangas All Here, So Near. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng National Tourism Week sa ilalim po ng temang Tourism and Sustainable Transformation. Ngayon pong huling linggo ng September 2025, ibinahagi po ng PTCAO na muling kinilala ang lalawigan bilang top 3 sa nangungunang tourist destination sa bansa noon pong 2024. Ito po ay based sa Regional Travelers Report ng Department of Tourism, kung saan po top 1 pagdating sa tourist arrival ang Calabarzon. Samantala, formal na rin pong ipinakilala si Mr. Luis Manzano bilang bagong tourism ambassador sa pamamagitan po ng isang diving campaign na nagpakita po sa ganda ng Mabini, Batangas. Kasama pong nakiisa sa launching ang mga local tourism officers na tumanggap po ng mga brand kits na magagamit po sa pagpropromote ng tourist destinations sa mga lokal na pamahalaan. At kaugnay nga po ng Tourist Week, inilunsad din po noong Lunes ang isang AVP kung saan po ating matutuklasan ang kahangahangang tanawin, mayamang kultura at walang katapusang adventure dito po sa Batangas. Just a heartbeat away. Atin pong panoorin ang audio-visual presentation na ito. Batangas, a land of strength, of heritage, of wonder, where culture meets nature, where every journey tells a story. Breathtaking, a flavor bold and rich, rooted in our land and heritage. It awakens the senses and carries the warmth of Batangueños with every sip. Aura, a natural wonder that rises with quiet strength from the heart of the waters. It is a symbol of Batangas. Mystical, defining, and unforgettable. Tradition, handed down through generations, living on in every balisong carefully made. More than a blade, it carries the artistry, skill, and pride of Batangueños. Ancestry, a heritage of faith and history, where every stone holds a story that endures. A timeless monument of devotion, drawing visitors into its enduring beauty and cultural depth. Nature's gift,
endemic and culturally significant fish species found only in Batangas waters. More than food, they are symbols of identity and pride, celebrated in every gathering. Gastronomy. Hearty flavors that comfort, dishes that bring us together. In every bowl and every bite, Batangas serves warmth you'll always remember. Adventure. Shores and coasts that invite discovery. From peaceful escapes to exciting journeys, Batangas is your gateway to the sea. Sanctuary. Beneath its waters lies a vibrant world where marine life flourishes. Here, the ocean protects and reveals its secrets to those who see. Batangas is not just a place, it is an experience, a journey through heritage, nature, artistry, history, flavor, adventure, and wonder. Batangas is where every story lives. All here, so near. Talino at puso. Ayan, napakaganda nga nung ating tourism campaign ngayong taon. All here, so near. At syempre, kung gusto ninyong balikan ulit yung ating AVP na inintrohan ng ating napakagandang partner this morning, ay maaari natin ito muling masaksihan sa official Facebook page ng Batangas Tourism and Cultural Affairs Office. Gayun din, ito ay syempre nag-reflect din sa official Facebook page natin sa Batangas PIO. Ayan. At inaimbitahan namin kayo na mag-change ng profile picture, yung may frame ng ating tourism campaign ng Batangas. All here, so near. Napakaganda at napaka-fresh sa mata. Makikita nila yan sa page ng Batangas Tourism. I-scan lang nila yung QR code at nandun na din yung mga steps kung paano ito gagawin. Napaka-alwan lang at napaka-bilis ng magawa. Ayan, samantala ito naman, Diyos ko, kakatapos lang natin kaya bagyong Nando, di ba? Ito naman, ito, pakinggan natin. Dahil tiniyak na ni Batangas Governor Vilma Santos Recto na handa po ang lalawigan ng Batangas sa maaaring maging epekto ng Tropical Depression Opong sa probinsya. Ito ay sa pamamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon ng pamahalaang palalawigan ng Batangas sa Office of Civil Defense Calabarzon. Sa isang pagpupulong na isinagawa kahapon, araw ng Martes, September 23, 2025, ay personal na tinalakay ni Gov. Santos Recto ang ilang mahahalagang ulat patungkol sa naging sitwasyon ng lalawigan sa nagdaang epekto ng habagat na pinalakas ng Super Typhoon Nando. Inilahad naman ni OCD Regional Director Carlos Eduardo Alvarez III sa gobernadora na kasama si Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer in Charge, Ma'am Fe Fernandez, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng proactive measures para masiguro ang kaligtasan ng mga Batanggenyo sa paparating na bagyo at mga bagong sama ng panahon. Ipinaabot din ni Alvarez na handa ang kanilang tanggapan na magpaabot ng tulong sa lalawigan sa pamamagitan ng mas pinalakas na ugnayan at pagkakaroon ng strategic prepositioning ng mga non-food items sa ilang mga pangunahing lugar nang sa gayon ay matiyak ang agarang paghahatid ng suporta sa mga maaapektuhang komunidad sa oras ng matinding pangangailangan. Sa ngayon, ang Tropical Depression Opong po ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility at tinatayang dadaan sa Northern Samar sa Biyernes at inaasahan din na dadaan patungong Southern Luzon area hanggang Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Pagkatapos ng Nando, eto na ang Opong. At patungkol nga diyan sa lagay ng panahon kasamang Ornald, syempre ating alamin kung anong magiging lagay ng panahon ngayong araw na ito at mga susunod na araw pa. Syempre ihatid sa atin yan ang ating kasamahan mula sa PDRMO. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, September 24, 2025. Ayon sa Pag-asa ay lumakas pa itong si Bagyong Opong na huling namataan sa layong 880 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May taglay ito ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na 80 kilometers per hour.
kumikilos ito west-southwestward sa bilis na 20 km per hour at sa ngayon ay malayo ito sa kalupaan at wala pang direktang epekto sa bansa. Samantala itong si Bagyong Nando ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa layong 760 km kanluran ng Vasco, Batanes. Tuluyan na nga itong papalayo sa bansa at wala ng direktang epekto at maliban na lamang sa mga pag-enhance ng southwest monsoon o habagat na magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. At para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 99% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 94% tsansa ng pag-ulan at sa kanlurang parte ay may 87% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa timog parte ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:51 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan ligtas ang may alam. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Jomedel nag-uulat. Magandang umaga po. Talino at puso. Ayan, maraming salamat po, Sir Jomedel. Oo. Oo. At napakinggan nga natin talagang meron pa rin at meron pa rin na 99% chance of rain. Kaya magdala ng payong! Ayun. Ayan. Tayo nga po ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw na Miyerkules, September 24, 2025. Yan. May mga babatiin pa ikaw kasama, Arnold. Napakarami pa rin natin kasama ngayong umaga. Of course, nandito pa rin si Mr. Renz Domingo. Ayan, magandang umaga po. At nandito rin si Miss Jane Elarmo Ilagan. Good morning. Mapapakinggan natin sila bukas. Wala si Kumaring Jane bukas. Naku, mamimiss namin ang voice mo. Dahil kami. Ay, magtotok pala kayo ang ating mga resource speakers. Oo. Ayan. Nabunot tayo. Yan. Good morning. Good morning din. Nandiyan din si Almira Elaine Baler. Siya ang uupo bukas kasama ni Sir Edwin Sabarte. Ayun. Yan, nandiyan din si Julius de la Cruz, Yel Pradelyada, Jeffrey Balitaan Evangelista. Ayan. Ayan, at syempre maraming salamat sa ating mga kasamahang technical crews ngayong araw. Of course, together and headed by Direk Gian Marco Escamillas. Nandito rin si Sir Gerard Sison, Sir Jundel Maranan. Maraming salamat din kay Miss Avon Luca Gimbal, Jun Lindo Naguda at kay Tito Roger Aguirre. Maraming salamat po. Ayan. Baka may mga babatiin ka pa kasama, Arnold. Ako ay goods na. Masaya na tayo ngayong araw ng Miyerkules. Ikaw, partner. Ako, may babatiin pa. Ayan. Hi sa aking mama, sa aking papa. Ganon din sa aking mga kapatid. Siyempre sa aking dalawang pamangkin kay Juan at kay Sam. Ayun. Yun. At saka siyempre sa aking mother-in-law, Mami Lorda sa Ligli. Ingat kayo. Ayan. Ang alam ko ay malapit na silang dumaong. Ay, Iyan ayun. sa Pierre. Ilang minuto ba ang Pierre to Mindoro? 2 hours. Nasa 2 oras din. Nasa 2 oras din. Yan. Biruin mo yung puro dagat ang makikita mo. Correct. Diba? Malapit na daw silang dumaong. Ingat po kayo. Ayan. Yan. At syempre sa aking kabiyak, David Halili. See you soon. Ingat ikaw. Bless po, Ninong. Ayan. Okay ka na? Yes. O, yan. At yan na nga po ang isang oras na pagbiyahe natin ngayong araw ng Miyerkules sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunang makadiyos, makakalikasan at makatao, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala po ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian. Matatag tayo, Batanggenyo.
Muli ang inyo pong lingkod, Cheryl May Halili. At lagit-lagi dalangin po namin isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Muli atin pong pagsama-samahan ang isang pamahalaang matatag sa paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at syempre magandang buhay. At sa ngalan po ni Sir Vincent Altar, ako naman po si Ornald Tabares Jr. Ayan, kasamang Ornald, may humahabol. Ang aking Tito Ninong at Tita Ninang dyan sa Philadelphia. Tito Ninong Ernesto Ilagan Jr. at saka ang aking Tita Ninang Marian Ilagan. Gayon din ang kanilang uniko iho, Marvin Jairo Ilagan. Ingat-ingat kayo. Nasaan po sila? Philadelphia. Ay, hello Yun. po. Bless po. Ingat-ingat kayo dyan and see you soon din. Ayan, lagi po nating tatandaan, anuman pong pagsubok ang nasa ating harapan, mananatiling ang buhay ay isang maligayang paglalakbay. Kaya naman samahan niyo po uli kami bukas sa ating pagbiyahe dito lamang sa ating Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitolyo!